Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo. Sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo. Sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. O Jesus, Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo. Sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo. Sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. O Jesus. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka. Dakila ka.
Dakila ang pag-ibig mo, O Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, O Jesus. Thank you mga kapatid sa oras na ito. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo ang awitin binigay ko sa inyo. Inialay ko sa inyo. I pray na magugustuhan nyo. At salamat sa pagkakataon ito na narito na naman ako upang magbahagi ng banal na salita para sa inyo. At bago sa lahat, tayo muna ay manalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Lord. Sambahin ka, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. Glorify your holy name, O God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Sa opportunity na ibinigay mo po sa akin, Panginoon, upang mag-alay ng banal na salita, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Panginoon, patnubayan mo po ako, Panginoon. Banal na Espiritu, lukubin mo po ang aking pagkatao sa oras na ito. Na ikaw lamang, Panginoon, ang mabless, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aking Diyos at tagapagligtas, Panginoon, na sa gabing ito, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay inaalay ko po sa iyo. Ikaw, Panginoon, at wala na pong iba. At salamat din, Panginoon, sa panahong ito, kung sino man po ang nanonood ngayon, nakikinig sa akin. Lord, maraming salamat. E-bless mo rin sila, Panginoon. Sa oras na ito, ikaw, Panginoon, ang aking Diyos at tagapagligtas. Samahan mo po ako, Panginoon, sa mga oras na ito, sa aking pag-share na inyong banal na salita, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Lord, at sambahin ka, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, O God. Sa gabing ito, Amen. Sa gabing ito, mga kapatid, alam ko na mayroong nanonood sa akin, mayroong ring nakikinig lang. Alam ko po na sa Diyos lamang ang papuri at wala nang pong iba. At salamat din sa mga nasinamahan niyo ako sa mga oras na ito. Ang ibahagi ko po sa inyo sa gabing ito ay ang Genesis 1. Muling paglikha ng daigdig. Yan po ang title ko sa aking sharing sa gabing ito. Sa simula ng lahat ay pinakilala na ng Diyos bilang mga lumikha ng lahat ng bagay sa konsektong ito na ang Trinidad or Trinity, ang Ama ay lumikha ng nagbigay ng buhay sa lahat ng bagay sa pamagitan ng kanyang salita na naging laman ng personang ito ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa oras na ito, sinishare ko po sa inyo
yung about sa personas or Trinity. Yung personas na ibig kong sabihin yung Diyos na Ama, Diyos na Anak, at Diyos na Espiritu Santo. Yan po ang tatlong persona ng ating Panginoong Diyos. Pero iisa lang po siya. Sa tatlong iyon, iisa lang ang Panginoon. Nilukuban lang siya ng tatlong personas sa kanyang buhay. Sa kanyang pagkatao o sa kanyang pagkapanginoon. Ang tatlong persona po na tinatawag dito ay ang Diyos Ama. Ang Panginoon Hesukristo na nagpakamatay sa atin sa krus ng Kalbaryo na para tubusin ang ating mga kasalanan. Ang nakalagay kasi dito ang tatlong Trinidad or tatlong persona ng Panginoon. Ang Diyos Ama, Diyos na Anak, at saka Diyos Espiritu Santo. Naging laman sa personas ang Panginoong Hesukristo. Siya lang po. Wala na pong iba. Sa tatlong ito, Diyos Ama, Diyos na Anak, at Diyos na Espiritu Santo. Pero iisa lang po siya, ang Diyos Ama. Nagkatawang lang siya po. Nagkatawang tatlong persona. Pero iisa lang po siya. Siya lang po ang ating Amang nasa langit. Dito sa John 1:1-3. Sa simula pa ay naroon na ang salita. Kasama ang Diyos, ang salita at ang salita ng Diyos. Ito'y naroon na sa simula. Kasama ng Diyos sa pamagitan nila ay nilikha ang lahat ng bagay. Wala sa anumang ginawa ang hindi nilikha ng salita. So, ibig sabihin lang dito mga kapatid, ito lang po yun. Ang salita ay ang Diyos. Kaya ang sabi dito, ginawa ng salita ang lahat ng bagay sa mundong ibabaw. Na ang salita ay naroon na sa simula pa lang. Nakasama ang Diyos. Sa pamagitan nito ay nilikha niya ang lahat ng bagay. Walang sa anumang ginawa ang hindi nilikha ng salita. So, ang salita dito na tinutukoy ay ang Panginoon po. Siya ang naglikha ng lahat ng bagay. Nung ginawa niya ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay, hinanda na po niya. Lahat-lahat. Lalo na yung mga puno, mga hayop, yan, lahat yan ay ginawa niya. Lahat ng bagay nga, wala ka nang hahanapin. Ginawa niya ang lahat dahil hinihanda niya po para sa atin. Bakit? Dahil ang lahat ang sunod na kanyang nilikha ay ang tao na po. Unang-una niya nilikha ang lahat ng bagay sa mundong ito. Sa langit at lupa. Ginawa niya ang lahat na bagay para sa kanyang mga minamahal na tayo yon mga kapatid.
sa kapanya ginawa ang tao. Pero, ni-ready niya muna ang lahat ng bagay para sa mga tao. Sa kanyang nilikha. Yun ang ibig sabihin dito mga kapatid. Dito sa Juan 1, 1-3. Yun ang ibig sabihin niya. Kaya, ang Diyos, napakabait talaga. Dahil, bago niya ginawa ang tao, ay ni-ready niya po muna ang lahat ng bagay para sa espesyal niyang tao na gagawin para wala nang hahanapin pa. Kaya lang, yung unang tao na ginawa ng Panginoon ay si Adam and Eve. Yun ang una niyang nilagay doon sa lugar na kanyang ginawa. Pero, ang lahat ng bagay ay, nung nandoon na po yung tao na ginawa niya, ay pinagbabawal po niya na kumain ng bunga o prutas. Kainin na lahat, ang sabi niya. Kainin na niyo lahat, wag lang ang isang punong iyan, ang prutas na iyan. Ngayon, dahil, siyempre, ang tao, siguro, naghahanap sila ng kanilang makain. Nakikita nila yung napakagandang tignan na prutas na iyon. Kasi wala namang sinabi kung anong prutas. Basta prutas lang, ha? Kumuha ng isa, ang babae, si Eva. At kinainan niya. At binigyan pa niya yung kanyang partner na si Adan. So, doon nagsimula ang kasalanan ng tao. Dahil namalayan na nila na sila'y hubot-hubad. Dahil sabi naman nung Satanas na kainin nyo yan dahil masarap yan. At magkaroon kayo ng madilat ang mga mata nyo at saka isipan ninyo pag kayo'y kumain yan. So yun na nga, kumain. So that is the first time na tao na ginawa ng Panginoon na nagkasala sa Garden ng Eden. So, nung magkasala na sila, tinawag na ni Jesus kung saan sila. Ay hindi na sila magpapakita dahil hubot-hubad nga. Yon ang unang tao na ginawa ng Panginoon na pinaghandaan niya ng lahat ng bagay sa lugar na iyon. Kaya, ang lugar na iyon nakawili-wili siyang kaugnayan. Huh? Ang kawili-wiling kaugnayan ng pagitan ng Genesis 1:1 at ang Juan 1-3 ay nagpapakita ng kamangha-manghang pagkakatugma sa pagitan ng mga sinaunang katuruan
at ang pangyayari sa bagong tipan. So ito pa lang John 1:3 at saka ang Genesis 1:1 ay halos magkapareho. Halos magkapareho sila ng konteksto. Kaya itinuturo sa atin ng Ama ang lumikha ng lahat ng bagay at sa pamagitan ng kanyang salita, nilikha niya ang lahat ng bagay sa John 1:3. Ang salita ay na tinutukoy ay walang iba kundi si Jesus na naging tao at namuhay sa gitna natin. Noong unang panahon, makikita pa ng tao si Jesus kasi nagkatawang tao ito at namumuhay sa gitna ng mga tao o sa gitna natin. Pero nung time na yon, wala pa tayo mga kapatid. Yung mga sinaunang tao pa. So, maswerte sila, di ba? Nakakita sila kay Jesus nung time noon. Oo. Kaya, namuhay sa gitna natin. Ang salita na ito ay hindi lamang kasangkapan ng pagkalikha ng lahat ng bagay, kundi siya na mismo ay Diyos. Di ba? Hindi lang si Jesus ay naging tao, di ba, nung time na yon at namuhay sa gitna natin. Ang salita na ito ay hindi lamang kasangkapan sa paglikha ng lahat ng bagay, kundi siya po ay isang Diyos. Isa sang Diyos, mga kapatid. Kaya, napakaganda ng verse na ito dahil dito natin nalalaman na ang Panginoon pala, mahal na mahal tayo. Bakit? Bago niya tayo nilikha, hinanda muna niya lahat ang para sa atin. Lahat ng bagay, mga kapatid, hinanda niya para sa tao. Dahil espesyal nga tayo, mga kapatid. Espesyal tayong ginawa ng Panginoon. Ang Espiritu, sa pag-aaral ng banal na kasulatan, hindi natin dapat kalimutan ang papel ng Espiritu Santo na proseso ang paglikha. Sa Genesis 1:2, binabanggit na ang Espiritu ay Diyos. Ang Espiritu ay Diyos. Ay sumama sa ibabaw ng tubig sa konteksto ng Trinidad. Ibig sabihin ng Trinidad, Trinity, mga kapatid. Ang Espiritu Santo ang nagdala ng kapangyarihan at bisa ng Diyos sa buong daigdig. Siya ang pinagmumulan ng buhay at lakas. At siya rin ang tagapagpamunga ng magawa ng Diyos sa lupa. So, ang ibig sabihin ng Espiritu Santo dito, dahil tinatawag din siya na nagdadala ng kapangyarihan at bisa ng Diyos. Iisa lang to, mga kapatid.
ang banal na espiritu at kapangyarihan at bisa ng Diyos ay iisa po. Matawag din natin na banal na espiritu ang Panginoong Diyos. Dahil siya po ang makapangyarihan sa bisa ng Diyos sa buong daigdig. Siya ang pinagmulan ng buhay at lakas. At siya rin ang tagapagpamunga ng mga gawa ng Diyos sa lupa. Yung mga gawa ng Panginoon dito sa lupa, siya rin ang tagapagpamunga. Siya, kumbaga sa siya yung nagbabantay o siya ba ang siya po ang naghahari dito sa lupa para ang lahat ng ginawa ng Panginoon na bagay, lalo na sa mga isda, sa mga halaman, sa mga puno, siya po ang pagpamunga ng mga gawa ng Diyos sa lupa. So, kasi itong Trinity na sinasabi, 3 persona ito mga kapatid. Diyos na Ama, Diyos na Anak, at saka Diyos na Espiritu Santo. Ay isa lamang po mga kapatid. Yun po ang Panginoong Diyos. Ang Diyos na Ama at si Jesus, iisa lang po. Sa Juan 16:13, sinabi ni Jesus na ang Espiritu ng katotohanan ay darating at papatnubayan tayo sa buong katotohanan. Ito ay isang paalala na ang Espiritu Santo ay hindi lamang nagtataguyod ng pag-unawa sa banal na kasulatan, kundi pati na rin sa buhay ng Kristiyano. Siya ang nagpakilos sa atin upang maisabuhay ang mga aral ni Jesus at pagbibigay liwanag sa ating mga landas. Kaya maganda rin itong yung sa John 16:13. Kasi ang patnubay ng Panginoon ay nasa atin palagi. Sa buong katotohanan, ito'y isang paalala na ang Espiritu Santo ay hindi lamang nagtataguyod sa pangunawa sa banal na espiritu ng kasulatan, kundi pati na rin sa buhay ng mga Kristiyano. So, napaka swerte natin mga kapatid. Kasi ang Panginoon ang ating patnubay at gabay sa lahat ng ating buhay. Kaya lang sa ating landas, nagbibigay liwanag sa ating mga landas. Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon mulat sa pulpa, mga kapatid. Andyan na siya. Kaya ang ating landas, palagi niya yan tinitignan, ginagabayan. Kaya lang, minsan, ang tao po ay dahil tayo ay nagkakasala, hindi natin minsan na nasusunod ang mga utos ng Panginoon. Kaya nawawala ang ating landas. Hindi na natin nasunod ang landas na dapat, karapat-dapat para sa atin.
dahil po ang tao ay nagkasala. Sa kabuuhan ng pagkatugma sa pagitan ng Genesis 1 at saka 1:13 ay nagpapakita ng kamangha-manghang plano ng Diyos para sa paglikha at pagliligtas ng tao habang ang Espiritu Santo ang nagbibigay. Ang Diyos ang may plano ng lahat. Lahat ng ating mga kilos, lahat ng ating isipan, lahat ng ating gawa, kailangan natin ano natin sa Panginoon. Itanong muna natin, Lord, tama ba to? Panginoon, ito ba yung karapat-dapat na gagawin ko para hindi tayo malabas sa landas na sinasabi ni Jesus Christ, na ang ating landas at liwanag, binibigyan niya tayo ng liwanag at landas, no? Na maganda. Kaya lang, hindi sinusunod ng, lalo na, ina-address pa naman niya ito sa mga Kristiyano. Sino yung tinatawag na Kristiyano? Di ba tayo? Tayo po yun. Kaya, itong Genesis 1:1 at ang John 1:1-3, magkahawig lang po ang kanilang teksto. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, tayo magpapasalamat dahil may mga tao na kahit hindi nagbabasa ang iba ng Biblia, pero mayroon mga tao, kagaya ko, na nagsishare ng gospel ni Lord para maabot natin kung ano ang nararapat sa buhay Kristiyano. Kasi minsan tayo, nagkasala na tayo sa Panginoon dahil nakakagawa tayo ng hindi maganda. Lahat ng tao ay nagkasala. Pero, once na tayo ay humingi ng kapatawaran, manalangin tayo na may pasasalamat at humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, ang Panginoon, handa tayong patawarin. Dahil mga anak niya tayo, mga kapatid. Mga anak niya tayo. Kaya, pag tayo humingi ng tulong at kapatawaran sa ating Panginoong Diyos, handa siyang magpatawad sa atin, mga kapatid. Kaya, kailangan natin palaging manalangin, mga kapatid, na may pasasalamat. Dahil yan po ang gusto ng Panginoon, na palagi tayong mananalangin. Kahit may problema, mga kapatid, kahit anong bigat ng ating problema, huwag kayong mawala ng pag-asa. Manalangin kayo, humingi kayo ng tulong sa Panginoon na may pasasalamat, mga kapatid. Handa ang Panginoon na tayong lahat ay tulungan niya dahil tayo ay mga special
na ginawa niya sa mundong ibabaw. Kita mo saan kayo makakita na halimbawa yung amo nyo, bago kayo o kayo yung mga nanay nyo, bago kayo isilang, hinihanda na ng mga magulang natin ang para sa atin. Pero bihira lang mga kapatid. Dahil minsan pag tayo pinanganak, matagal pa tayong lumaki. Kaya karamihan ng mga magulang, nag-ano na lang na, total matagal pa to lumaki. Saka na lang natin to paghandaan. Pero ang Panginoon iba. Bago niya tayo ginawa, bago niya tayo hiningahan ang ating mga ilong. Dahil nung iminold niya tayo, ginawa niya tayong tao, wala po tayong hininga, mga kapatid. Hiningahan tayo ng Lord para magkaroon tayo ng hininga. Kaya magpasalamat talaga tayo palagi sa Panginoon. Dahil siya lang po at wala na pong iba. Yung sinasabi niya ditong yung Trinity na sinasabi niya, yun ang tinatawag na tatlong Trinity. Diyos na Ama, Diyos na Anak, at Diyos na Espiritu Santo. Yun po mga kapatid. Kaya sa gabing ito, maraming salamat sa lahat sa inyo, lalo na ngayon sa nanonood sa akin, nakikinig sa akin, kasi yung iba walang TV, walang YouTube, walang So hindi makakita hindi makita nyo kung ano yung ginawa ko sa inyo. So kung ang iba sa inyo radyo lang, so makikinig na lang kayo, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, maraming salamat sa lahat na nakikinig sa akin at nanunood. Siguro kilala na rin ninyo ako, palagi na ako dito nagsasalita sa YouTube. Ako po si Sister Marie Epa. Inday po ang tawag sa akin dahil ako po ay Bisaya. Thank you mga kapatid. Sa oras nito, sa ating pagtatapos, manalangin tayo mga kapatid para i-guide tayo ng Lord sa ating mga landas. Thank you Lord, hallelujah, purihin ka Lord, at sambahin ka Lord sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat Lord God sa gabing ito Panginoon Lord God, sa aming sa nanunood Panginoon, sa mga nakikinig sa akin Panginoon Lord God. Lord, i-bless mo po ang bawat buhay nila. Patnubayan mo po ang kanilang mga landas. Huwag mo po silang pababayaan, Panginoon. Glorify your holy name, O God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you po, Panginoon, Lord God, sa gabing ito. At hanggang sa susunod na pagkikita-kita natin, abangan niyo po ako, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Bye-bye.